Ang mga tunay na Kristiyano, sila po yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo, mga naturuan ng mga aral ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano natin makikilala kung tunay na Kristiyano ang isang alagad ng Panginoong Hesukristo? Kasi po sa panahon nating ito, marami po nagpapakilala, nagsasabi, sila'y mga Kristiyano, sila'y mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano natin malalaman kung tunay silang Kristiyano? Kung tunay silang alagad ng Panginoong Hesukristo? Kasi meron nga pong mga peke. Kumbaga sa ginto, hindi lahat po ng ginto ay tunay. Tama po. Meron po kasing mga peking ginto. Kaya nga yung iba hanggang ngayon ay naniniwala pa rin dyan sa treasure hunting. Meron gano'n, talagang gumugugol ng salapi, gumugugol ng panahon para sa paghuhukay ng mga nakatagong kayamanan. Dito sa Pilipinas bata pa ako, nadinig ko na meron daw mga nakatagong kayamanan dito sa Pilipinas, yung Yamashita Treasure. Alam nyo ba si Brad Eli napasok din sa treasure hunting. Noong panahong lipat, umanib yung Army Policarpio. Galing sa Haligid Suhay po yun nung mapunta sa ang dating daan, may pinakita kay Brad Eli na mga kabibe. Brother Eli, ito yung mga kabibe na nahukay namin dyan sa may Cebu. Paniniwala namin Brad Eli, nandun ang kayamanan ni Yamashita. Alam nyo, ginawa ni Brad Eli, siya nag-finance noong treasure hunting. Ginamit ang pera ng iglesia para sa treasure hunting. Naloko na. Wala naman nung nakuhang kayamanan. Wala. Yun yung aking nakita noong araw na hindi ko nagugustuhan. Na yung abuluyan, pinagkaloob ng kapatiran, si Brad Eli, ginagamit kung saan-saan. Pagka ipinagkaloob ng kapatiran, dapat gamitin sa pangangaral, hindi sa treasure hunting. Talaga nung araw, doon sa opisina ni Brad Eli, pag nandun ako at naroon yung Army Policarpio, ang daming pinapakitang mga, mga bato, yan, mga kabibe, yun daw ang mga palatandaan na mayroong naibaon na kayamanan. Namatay na yung Army Policarpio, namatay na rin si Brad Eli, wala hong kayamanan. Pagka tunay na Kristiyano, nananatili sa mga turo, mga aral ng Panginoong Hesukristo. Dapat sa mga aral ni Jesus Christ. Diyan ka nananatili. Yung mga dati nating kasamahan, kaya ayaw sumama sa atin. Yung mga nasa MCGI, ba't kami sasama kay Willie Santiago? Ang utos kay manatili. Manatili sa turo ni Brad Eli. Kaya nga peki yung mga yun Kasi sila po'y nananatili sa mga turo ni Brad Eli. Sa mga aral ni Brad Eli. Di ba meron pang ang fanatics kinumpile yung mga aral ni Brad Eli Soriano. Naku, sabi ko, wala akong ganang panoorin yan. Kasi mga aral ni Brad Eli kumo nga yung mga nasa MCGA nakapokus na kay Brad Eli. Ay lahat ng sabihin ni Brad Eli pinapaniwalaan, sinusunod. Kaya nung si Brad Eli magsabi na yung mga may sakit dyan na gustong gumaling, inumin ng ihi sa umaga, nag-inuman naman ng ihi yung mga fanatics. Kaya nga yung isa nagpo-programa sa Facebook, di ba umiiyak pag naalala yung ihi. Oo, naiiyak dahil siya raw talagang ginawa niya yung inumin yung ihi niya Si Soren, yung artista. Artista yun, nagsabi sa akin, Brad Willie, ang inaiki, ininom ko yung ihi ko Ano ka ako, lasa? Mapakla. Ayan ang dapat po nating makita dyan, mga kapatid.
O yung doon sa People's Temple kay Jim Jones ng Guyana. Bakit po nagkandamatay-matay lahat ng mga miyembro niya doon? Nagsabi si Jim Jones, uminom ng cyanide. O, dahil mga fanatics, patay silang mga nag-inuman ng cyanide. Hindi naramdaman ng mga nasa MCGI, si Brad Eli, tinetesting na sila nung nagpainom siya ng ihi. O ngayon, ang maganda rito, nung si Brad Eli mismo natanong, kayo po ba Brad Eli? Yan ho bang ihi nyo na inom nyo na? Tinanong si Brad Eli, live. Sabi ni Brad Eli, natatawa si Brad Eli sa kalokohan niya eh. Yan kasi sinabi ko lang yan sa mga walang pambili ng gamot. Ako, marami pa akong pambili ng gamot. Napakaamot na ulo. Nag-inuman ng ihi yung mga miyembro. Si Bradley hindi uminom ng ihi. Kasi sabi ni Bradley, yan naman hindi para lang sa mga may sakit na walang pambili ng gamot. Ako naman may pambili pa ako ng gamot. No, ngayon, hindi po yan ang paksa ko, mga kapatid. Ang paksa ko, yung aral ni Jesus Christ. Doon tayo dapat na manatili, hindi sa mga aral na itinuro ng tao, kagaya ni Bradley. Kasi pagka ikaw sa aral ng tao, yan ang iyong pinapaniwalaan, yan ang iyong sinusunod, hindi ka tunay na Kristiyano niyan. Kasi ang tunay na Kristiyano, nananatili sa mga salita, sa mga aral ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagka yung nagsasabing Kristiyano ay hindi naman nagpatuloy na manatili sa mga aral ni Jesus Christ, hindi tunay yun na Kristiyano. Meron po ba talagang ganon na mga hindi tunay na Kristiyano na hindi nagawang manatili sa mga aral ni Jesus Christ? Basa, ikalawang Timoteo 4:3-4, ganito po nakasulat. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ano po nangyari sa iba, mga kapatid, mga ka-Bible study? Hindi nanatili sa mga salita ni Jesus Christ. Hindi nanatili sa katotohanan. Umiwalay sa katotohanan at mga bumaling sa katha. O yan po, mga kapatid, ang ating nakikita sa marami ngayon. Mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano, pero hindi naman nananatili sa mga aral ni Jesus Christ. Nasaan sila ngayon? Sila po'y nasa mga kathana. Ano ibig sabihin ng katha? Pagkakatha, wala po sa Biblia yon. Naisip lang nila yon. Naimbento lang nila yon. Amen. Sino ang mga tunay na Kristiyano sa Biblia? Hayaan po natin, mga kapatid, ang Biblia ang magpakilala kung sino ba yung mga tunay na Kristiyano. Basahin natin ang Gawa 11:26. Ito po nakasulat, at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia, hinanap ni Apostol Bernabe si Apostol Pablo. Ngayon, nung matagpuan na ni Apostol Bernabe si Apostol Pablo, ano ang ginawa niya? Sinama niya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung
tinatawag dito na mga Kristiyano. Sino po sila? Yung mga Kristiyano, sila po yung mga alagad ni Kristo na mga naturuan sa iglesia. Amen. Kaya po ang tawag ay Kristiyano, mga alagad ni Kristo. Nagkakaintindihan po. At itong mga alagad ni Kristo na mga Kristiyano, mga naturuan ng mga aral, ng mga turo ni Jesus Christ. Amen. Yan ang dapat po nating maintindihan, mga kapatid. Ang mga tunay na Kristiyano, sila po yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo, mga naturuan ng mga aral ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano natin makikilala kung tunay na Kristiyano ang isang alagad ng Panginoong Hesukristo? Kasi po sa panahon nating ito, marami po nagpapakilala, nagsasabi, sila'y mga Kristiyano, sila'y mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano natin malalaman kung tunay silang Kristiyano? Kung tunay silang alagad ng Panginoong Hesukristo? Kasi meron nga pong mga peke. Kumbaga sa ginto, hindi lahat po ng ginto ay tunay. Tama po. Meron po kasing mga peking ginto. Kaya nga yung iba hanggang ngayon ay naniniwala pa rin dyan sa treasure hunting. Meron gano'n, talagang gumugugol ng salapi, gumugugol ng panahon para sa paghuhukay ng mga nakatagong kayamanan. Dito sa Pilipinas bata pa ako, nadinig ko na meron daw mga nakatagong kayamanan dito sa Pilipinas, yung Yamashita Treasure. Alam niyo ba si Brad Eli napasok din sa treasure hunting. Noong panahong lipat, umanib yung Army Policarpio. Galing sa Haligid Suhay po yun nung mapunta sa ang dating daan, may pinakita kay Brad Eli na mga kabibe. Brother Eli, ito yung mga kabibe na nahukay namin dyan sa may Cebu. Paniniwala namin Brad Eli, nandun ang kayamanan ni Yamashita. Alam nyo, ginawa ni Brad Eli, siya nag-finance noong treasure hunting. Ginamit ang pera ng iglesia para sa treasure hunting. Naloko na. Wala naman nung nakuhang kayamanan. Wala. Yun yung aking nakita noong araw na hindi ko nagugustuhan. Na yung abuluyan, pinagkaloob ng kapatiran, si Brad Eli, ginagamit kung saan-saan. Pagka ipinagkaloob ng kapatiran, dapat gamitin sa pangangaral, hindi sa treasure hunting. Nagkakaintindihan po. Talaga nung araw, doon sa opisina ni Brad Eli, pag nandun ako at yun naroon yung Army Policarpio, ang daming pinapakitang mga, mga bato, yan, mga kabibe, yun daw ang mga palatandaan na mayroong naibaon na kayamanan. Namatay na yung Army Policarpio, namatay na rin si Brad Eli, wala hong kayamanan. Di ba noong kauupo-upo lang ni Cory Aquino, di ba nung siya naupong presidente, Brad Ray, natatandaan nyo, di ba may hinukay sa, puro hukay ang nangyari, hukay, di ba? Hinukay ang Maynila, di ba? Dahil sa paniniwalang meron dong kayamanan. Port Santiago, si McDonald ba? McDonald ba yung humukay noon? Tapos biglang nawala. Naging Macdugas sa Intramuros. Naalala ko lang ng panahon na yon, merong mga doon na magkaroon ng interes sa paghuhukay ng mga kayamanan ng mga ginto. Marami pong mga peke na ginto. Ano ang ibig ko sabihin? Ganon din po sa mga Kristiyano, mga kapatid. Meron ding mga peking Kristiyano. Ngayon, pag sinabi nating may mga peking Kristiyano, mayroong mga tunay na Kristiyano. Ano ngayon ang palatandaan nating makikita sa mga tunay na Kristiyano, mga tunay na alagad ni Jesus Christ? Basa.
Sa Juan 8:31, ito po nakasulat. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung tayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung tunay na alagad, tunay na Kristiyano, paano makikilala yon? Sinabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Ang mga tunay na alagad, mga tunay na Kristiyano, sila po yung mga nananatili sa mga salita ni Jesus Christ. Amen. Pagka tunay na Kristiyano, nananatili sa mga turo, mga aral ng Panginoong Jesucristo. Dapat sa mga aral ni Jesus Christ, diyan ka nananatili. Yung mga dati nating kasamahan, kaya ayaw sumama sa atin. Yung mga nasa MCGI, ba't kami sasama kay Willie Santiago? Ang utos sa ikay manatili. Manatili sa turo ni Brad Eli. Ang dapat manatilihan, mga turo ni Jesus Christ, hindi turo ni Brad Eli. Kaya nga peki yung mga yun eh. Kasi sila po'y nananatili sa mga turo ni Brad Eli, sa mga aral ni Brad Eli. Di ba meron pang ang fanatics kinumpile yung mga aral ni Brad Eli Soriano. Naku, sabi ko, wala akong ganang panoorin yan. Kasi mga aral ni Brad Eli eh. Ang kailangan natin, mga aral ni Jesus Christ. Amen. Mga turo ng Panginoong Jesucristo, yung nasa Biblia, yung kanyang ipinasulat. Amen. Kaya nga ang nangyari, mga fanatics. Fanatics sila, mga fanatiko. Hanggang ngayon si Brad Eli pa rin ang kanilang ang kanilang pinanghahawakan. Nalulungkot ako doon sa mga dati kong mga nakasama. Wala na yung tao, wala na si Brad Eli, pero siya pa rin ang pinopromote. Siya pa rin. Di pa ba kayo natututo? Ang tao talagang pwedeng mawala. Ang tao ay pumapanaw. Ang tao ay namamatay. Si Jesus Christ po, mula nang siya'y mabuhay na mag-uli, si Jesus Christ, hindi na uli namatay yun. Amen. Tingnan niyo po yung mga nagpundar ng mga relihiyon na hanapin niyo sila. Makikita niyo sa libingan. Tama po. Lahat ng mga founders ng mga religion, may kani-kanyang libingan, nandun sila. Pero puntahan mo yung libingan ni Jesus Christ, wala na siya ron eh. Amen. Kaya dapat, huwag ka sa tao. Doon nagkamali yung sabi ko, itong mga nasa MCGI, walang kadala-dala. Walang kadala-dala. Kasi namatay yung Nicolas Perez. Diba? Sumunod si Brad Eli, namatay din. O ngayon, si KDR ngayon ang nandyan. What do you expect kay KDR? Si Brad Eli dati, sabi ko, hindi aabot ng 100 taon si Brad Eli. Nangyari, sinabi ko. 73 lang ang inabot ni Brad Eli. Gusto niyo si KDR, sabihan ko rin. Para lang kayo mag-isip-isip. Si KDR, ayan, hindi rin aabot ng 100 yan. Para kayo yung buong buhay niyo diyan niyo iukol. Kay KDR, na kahit matapakan ng paan niyo ni KDR, kayo magpapasalamat pa. Meron akong ganung napanood na video natapakan ni KDR yung paan ng babae. Ano sabi niya? Karangalan ko po na ako'y natapakan ng sugo. Naloko na. Yan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Matuto na sana itong mga fanatics. Yung Nicolas Perez na wala. Umanaw. Sabi nga ni Brad Eli, alam nyo,
Ang akala namin nung mamatay ang kapatid na Perez, magugunaw na mundo. Naghihintay na kaming may mangyari sa langit. No? Wala nangyari. Di ba? Tuloy pa rin ang mundo, umikot pa rin. O tapos si Brad Eli na. Umanaw nung 2021. O may nangyari bang kakaiba sa mundo? Di ba? Hanggang ngayon, umiikot pa rin. Tama po. O ngayon, si KDR ngayon, ang masyado nyo ngayong, ang nangyayari parang ang nangyari sa grupo nila parang fans club na lang. Fans club. Oo, ako yun ang obserbasyon ko pag nagpunta sa abroad si KDR, sa halip na mangaral, mag-Bible Expo, nagpapalaro na lang, nagpapa-game show. Oo. Tapos baka pagpa-picture kay KDR, talaga namang yung mga miyembro anong-ano na. Talagang yung kanilang katuwaan, masayang-masaya sila na nakamayan lang, nakapagpa-picture. Sabi ko, yung fanatics pa rin, hindi nagbago. Nawala si Brad Eli, meron naman silang iba ngayong Ay, sabi ko, once a fanatic, always a fanatic. Ngayon, dapat po, ang mga tunay na alagad, mga tunay na Kristiyano, nananatili. Anino? Kay Kristo sa mga aral niya. Amen. O tayo po ba mga kapatid? Masasabi ba nating tayo mga tunay na Kristiyano? Bakit? Kasi tayo po nananatili sa mga aral ni Jesus Christ. Dapat kay Jesus Christ, nakapokus ka sa kanyang mga turo. Hindi dapat sa tao ka nakapokus. Kaya ako, sinasabihan ko mga kapatid, huwag kayo sa akin, huwag kay Brad Willie kayo mag-focus. Kasi si Brad Willie, tao. Pwede ring magkamali. Amen. Tama po ba? Kasi pagka sa tao ka tumingin, makakakita ka ng meron ka makikitang kapintasan. Tama po ba? Kaya sabi ko, wag kayo sa tao. Kay Jesus Christ kayo mag-focus. Yung aking mga sinasabi, yung aking mga tinuturo na galing kay Jesus Christ, binasa ko sa Biblia, yun po ang inyong panghawakan. Yun ang inyong tanggapin at paniwalaan. Amen. Kung nga yung mga nasa MCGA nakapokus na kay Brad Eli, ay lahat ng sabihin na Brad Eli, pinapaniwalaan, sinusunod. Kaya nung si Brad Eli magsabi na, yung mga may sakit dyan, na gustong gumaling, inumin ng ihi sa umaga, nag-inuman naman ng ihi yung mga fanatics. Kaya nga yung isa nagpo-programa sa Facebook, di ba, umiiyak pag naalala yung ihi. Oo, naiiyak dahil siya raw talagang ginawa niya yung inumin yung ihi niya Si Soren, yung artista. Artista yun nagsabi sa akin, Brad Willie, ang inaiki, ininom ko yung ihi ko Ano ka ako, lasa? Mapakla. Ayan ang dapat po nating makita dyan, mga kapatid. O yung doon sa People's Temple, kay Jim Jones ng Guyana, bakit po nagkandamatay-matay lahat ng mga miyembro niya doon? Nagsabi si Jim Jones, uminom ng cyanide. Dahil mga fanatics, patay silang mga nag-inuman ng cyanide. Hindi naramdaman ng mga nasa MCGI, si Brad Eli, tinetesting na sila nung nagpainom siya ng ihi. Ngayon, ang maganda rito, nung si Brad Eli mismo natanong, kayo po ba Brad Eli? Yan ho bang ihi nyo, nainom nyo na?
Tinanong si Bradley, live. Sabi ni Bradley, natatawa si Bradley sa kalokohan niya eh. Yan eh, kasi sinabi ko lang yan sa mga walang pambili ng gamot. Ako, marami pa akong pambili ng gamot. Napakaamot na ulo. Nag-inuman ng ihi yung mga miyembro. Si Bradley hindi uminom ng ihi. Kasi sabi ni Bradley, yan naman hindi para lang sa mga may sakit na walang pambili ng gamot. Ako naman may pambili pa ako ng gamot. Ayan. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya paano natin masasabing mga tunay na Kristiyano yung mga nandiyan sa MCGI? Ang kanilang mga sinusunod na mga aral, katuruan, hindi naman galing kay Jesus Christ eh. Yan lang ipagbawal ni Brad Eli yung babae magpagupit, magputol ng buhok. Hindi galing kay Jesus Christ yan. Yung ipagbawal niya yung pagsusuot ng mga alahas, yung mga babae. Hindi galing kay Jesus Christ yan. Interesado lang si Brad Eli sa mga alahas ng mga babae. Diba hiningi nga niya, Sister Dindin? Diba? Mga kapatid na babae. Anin niyo yung mga alahas niyo? Hindi niyo naman pwedeng isuot. Ibigay niyo na lang sa gawain. Di yung mga miyembro, ano ginawa? Yung kanilang mga alahas, binigay kay Brad Eli. Ano nangyari ngayon? Noong si Brad Eli wala na, sabi ni Sister Luz, yun daw mga alahas na iwan kay Yuli. Naloko na uli. Yung mga naipon ni Brad Eli na mga alahas. Ayun, naiwan kay Ulysses. Hindi naman kasi aral ng Panginoong Jesucristo na pagbawalan yung mga babae na magsuot ng alahas. Ako nga sinasabi ko pa sa mga kapatid, meron kayong wedding ring. Suot nyo! Okay nga yung naka-wedding ring yung mag-asawa dito eh. Kasi kako, sa wedding ring pa lang, makikita mo na agad kung merong may asawa, may pananagutan na. Diba? Halimbawa, yung isang may asawa na may wedding ring, ang ginawa itinago ang wedding ring at ibinulsa at may kinausap na babae. Alam na this. Merong binabalak yung ganong nagtago ng kanyang wedding ring. Diba? Doon pa lang mahahatulan mo na. Paano ngayon sasabihin ng iba na parehas lang ikaturo ni Willie Santiago kay Brad Eli? Paano parehas? Diyan nga lang magkaiba kami. Kay Brad Eli, pinagbabawalan yung mga babae na magsuot ng alahas. Dito, sabi ko, wala namang ganong si Jesus Christ may pinagbawalang mga babae na magsuot ng alahas. Meron ngang mga mayayaman na mga babae, mga may kaya, ang sumusuporta sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Paano masasabing mayaman yon? Diba? Diba makikita mo ang pagkakaiba ng mayaman sa mahirap? Sa kasuutan pa lang eh. Amen. Saka sabi ko, yung Diyos ni Brad Eli, masyadong, kumbaga parang hindi siya patas. At ang pinag-initan niya mga babae. Diba? Ba't masyadong mahigpit sa mga babae? Oo. Hindi ba? Pag-aralan yung sinasabi ko, ganun ba ang Diyos? Na pagdating sa mga babae, masyadong mahigpit. Tapos sa lalaki naman, maluwag. Sabi ni Brad Eli, wala naman kasi sinasabi sa mga lalaki na bawal magsuot. Di ka ako, ganun pala. Kung pwede sa lalaki na magsuot ng alahas, pwede na rin sa babae. Amen. Para maging patas. Ngayon, hindi po yan ang paksa ko, mga kapatid. Ang paksa ko, yung aral ni Jesus Christ. Doon tayo dapat na manatili, hindi sa mga aral na itinuro ng tao, kagaya ni Brad Eli. Kasi pagka ikaw sa aral ng tao,
yan ang iyong pinapaniwalaan, yun ang iyong sinusunod, hindi ka tunay na Kristiyano niyan. Kasi ang tunay na Kristiyano, nananatili sa mga salita, sa mga aral ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagka yung nagsasabing Kristiyano ay hindi naman nagpatuloy na manatili sa mga aral ni Jesus Christ, hindi tunay yun na Kristiyano. Meron po ba talagang ganon na mga hindi tunay na Kristiyano na hindi nagawang manatili sa mga aral ni Jesus Christ? Basa, ikalawang Timoteo 4:3-4, ganito po nakasulat. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ano po nangyari sa iba, mga kapatid, mga ka-Bible study? Hindi nanatili sa mga salita ni Jesus Christ. Hindi nanatili sa katotohanan. Umiwalay sa katotohanan at mga bumaling sa katha. O yan po, mga kapatid, ang ating nakikita sa marami ngayon. Mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano, pero hindi naman nananatili sa mga aral ni Jesus Christ. Nasaan sila ngayon? Sila po'y nasa mga kathana. Ano ibig sabihin ng katha? Pagkakatha, wala po sa Biblia yon. Naisip lang nila yon. Na-invento lang nila yon. Amen!